Natukoy na daw na suspect at alamin ho natin ng detalye mula kay Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Susan, tulad ng nabanggit mo, sana nga ay matukoy agad. Ito, tukoy na ng Quezon City Police District. Itong driver at may-ari ng Maserati sports car na nambugbog at nangaladkad pa dito sa traffic constable na si Jorge Adriatico. Ang suspect, Susan, ay kinilala na si Joseph Russell Inco. Ulit po natin, Joseph Russell Inco ang pangalan nitong suspect. At nakuha ang pangalan na yan, Susan, mula mismo sa Maserati dealer dahil alam naman natin, very exclusive itong mga kotseng ito at mamahalin. At dalawa lamang ang benta sa modelong iyon ng kotseng minamaneho ni Inco. At base sa conduction sticker na ibinigay mismo ng Maserati dealer at pangalan ng buyer, ay bineripika ito ng QCPD dito sa LTO at kumuha ng litrato nitong pangalang ito. At ngayon nga lamang, Susan, wala pang kalahating oras ang nakararaan, ay pinapunta dito ang traffic constable na si Jorge Adriatico at positibo niyang kinilala, Susan, na ito mismo yung taong sumuntok sa kanya at kumaladkad sa kanya kaninang umaga mula sa kanto ng Araneta at Quezon Avenue patungo sa may bahagi na ng Scout Chuatoco. At sa ngayon, Susan, ayon dito kay Quezon City Police District Director Joel Pagdilaw, ay patong-patong na reklamong grave threat, serious physical injury, at direct assault on a person in authority ang kanilang isasampa laban dito kay Ginoong Inco. Itong si Ginoong Inco, Susan, base sa records ng LTO na nakuha ng QCPD ay taga New Manila dito sa Quezon City at sa ngayon ay nagsasagawa na ng follow-up ang pulisya para maaresto itong si Ginoong Inco, Susan. So Ivan, natukoy ni Jorge yung motorista doon sa pinakitang picture. Oo, Susan, walang pag-aalinlangan eh. Pinaulit-ulit pa namin na sigurado ka ba ito ang taong nanakit sa'yo kaninang umaga, bumugbog sa'yo? Opo, wala siyang pag-aalinlangan, Susan. Positibo niyang kinilala yung tao base sa litrato na galing mismo sa LTO, Susan. Sa bagay, sa tindi ng tinamo niyang pinsala, talagang hindi niya makakalimutan kung sino gumawa sa kanya dahil 200 meters yung pinagkaladkadan sa kanya, di ba, Ivan? Oo, Susan, at saka itong pagkakalarawan talaga ni Adriatico sa pangyayari, nung sinita daw niya, binigyan siya ng dirty finger at nung hinarapan niya ng cellphone, sabi daw niya, sir, pakiulit nga yung dirty finger, saka na daw siya agad na siyang pinitsirahan at sinuntok. At yun, habang nakahawak siya sa kanyang kwelyo at pinagsusuntok siya, ay inabante itong kanyang sasakyan at pinagmumura pa daw siya at sinabihan na papatayin daw siya dahil at yung pagkakalarawan nitong si Adriatico, gigil na gigil daw itong si Inco parang galit na galit at parang nanlilisik yung mga bata habang siya ay sinasaktan, Susan. Oo, so ito ngayon yung gagawin ng pulisya para makunan siya ng pahayag, at panagutin doon sa ginawa niya dahil talaga namang hindi tama yung ginawa niya dito sa traffic constable na ito na ngayon ay mayroong pinsala sa kanyang mukha dahil daw, Ivan, yung sa ilong niya, di ba? Oo. Katunayan, Susan, kailangan daw bumalik sa ospital nitong si Adriatico para isaayos yung nabaling bridge ng kanyang ilong. Pero Susan, ito mukhang dire-diretso na ito dahil lang mga pulis. In fact, bago pa man nakarating dito si Adriatico sa QCPD headquarters, ay nauna na ang ilang operatiba ng Quezon City Police para pumunta doon sa address. Ayon naman dito kay Colonel Pagdilaw, welcome naman itong si Ginoong Inco na magtungo dito at magbigay din ng kanyang statement, Susan. Nabanggit ba, Ivan, na doon sa nakuhang impormasyon kung ilang taon na to? Ito ba yung negosyante ba to? Ano ba yung pagkatao? Susan, wala pang nakukuhang background ang pulisya maliban dun sa kanyang pagkatao nga. At ito ay 39 years old, Susan, 1975 ang kanyang taon ng kapanganakan. At yung litrato nga at yung address ang mahalagang detalye na nakuha ng pulis. At siyempre yung litrato para magkaroon ng positive identification. At ngayon nga, positively identified na nitong traffic constable ang nanakit sa kanya, Susan.
Oo, mabuti naman. At kasi nga itong MMDA nag-offer pa ng reward para doon sa makakapagturo. Anyway, sabi naman ni Chairman kanina talagang optimistic sila na magkakaroon na ng positibong resulta ito. Itong development na ito, Ivan, napakagandang pangyayari para mapanagot siya talaga doon sa kanyang ginawa. Maraming salamat, Ivan.